Sa tingin ko, tuloy-tuloy na ang pag-collapse nitong pangarap ni Sara Duterte na maging presidente. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Impeachment is a political and numbers game. Kaya nga, na-shelf nila yung unang impeachment case dahil they used to have the greater number in the Senate. So, ano nga ba ang mga kadahilanan? Bakit ko nasabi na mukhang tuloy-tuloy na ang pag-collapse nitong si Sara Duterte sa kanyang mga pangarap na maging presidente ng Pilipinas? Number one, Chis Escudero, her number one supporter, is no longer the Senate President. Number two, masyado nang humina ang minority bloc who used to threaten the leadership of SP Tito Sotto. Hindi na ganyan ang sitwasyon ngayon sa Senado kasi marami dito sa mga senador na supporters ni Sara Duterte ay mga respondents na rin. Meron na silang kanya-kanyang kaso na any moment now ay ilalabas ng ombudsman. Kaya nawala na yung threat na mapalitan itong si Tito Sotto na malaking bagay para ang impeachment case na yan ay magtuloy-tuloy at mauwi sa trial. At ito yung mga senador na may sabit na dito sa flood control project anomalies. Itong si Senators Chis Escudero, Joel Villanueva, Jingo Estrada, si Bongo at si Bato de la Rosa. Itong kay Bongo, ito naman yung i-final na kaso ni Sonny Trillanes. At itong si Bato de la Rosa naman, another staunch supporter of Sara, is now hiding from his ICC case. So, iilang pirasong ulo na lang yan diyan sa Senado na nagfa-function for the sake of Sara. Ito yung block ng minority na sinasabi natin at ang maiiwan na lang dyan ay si Amy, si Alan Peter at si Marcoleta. Number 3 reason, may lumabas na isang matinding witness na napakaraming alam tungkol sa mga Dutertes, lalong-lalo na kay Sara Duterte. Ito nga ay si Ramil Madriaga, who was an insider, and he worked for the Dutertes for several years. May hawak siyang mga ebidensya na nagdedetalye sa mga transactions ni Sara sa Pogo na sinasabi niyang sumuporta sa candidacy ni Sara Duterte. So, daming evidence ito. Isipin mong ito pa lang si Sara Duterte, ayon kay Madriaga, ay suportado ng Pogo. Itong Pogo na ginawa ng illegal ni Presidente Bongbong Marcos. I-declare niyang illegal at ipinasara niya na ang mga Pogo hubs dito sa ating bansa. Alam din niya yung detalye tungkol dun sa kini-question na confidential funds. At sa ngayon nga, alam naman natin na nag-file na ang civil society ng mga kasong plunder, bribery, malversation, graft and corruption, at betrayal of public trust. Ito yung reason number 4. At isinama dito sa mga final na kaso yung mga officers at employees ng Office of the Vice President at saka nung DepEd. Is outright criminal and a perfect example of the betrayal of public trust. Today, we call upon the institution of the Ombudsman to put an end to this mockery of the system of checks and balances as enshrined in our Constitution. We fervently hope that our charges of plunder, malversation, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, and gross violation of the Constitution be upheld against Vice President Sara Duterte, and she at least be called upon to account on hundreds of millions of confidential funds she plundered. And if she fails to do so, she should no less than be found criminally liable for it.
Maraming salamat po. Si VP Sara Duterte po ay hindi immune sa kaso. No? Nakita natin sa deliberation ng House of Representatives at ito ay sworn statement ng mga empleyado mismo ng DepEd yung abuse sa paggamit ng confidential fund. Pero yan pa na ebidensya na lumabas, hindi pa natin nakikita ang si VP Sara, hindi pa lumalabas ang report ng Department of National Defense kung saan nga ba dinala ng pondo yung mga saan dinala yung pondo na binigay sa security ni VP Sara. Yan po ay may malinaw na kusa na nag-investiga ang DND pero hindi pa nakikita. So naniniwala po tayo na with this petition for the Ombudsman to do further investigation, in fact, mas makakalinaw to sa lahat. Lalabas ang facts, lalabas ang ebidensya at mas makakalinaw ang taong bayan kung paano nga ba inabuso ang pondo ng kontribusyon. Pagpas ng mga bank account, gaano ka-importante po ito para po sa inyo? Importante yan kasi dyan mo makikita yung flow of money. Yan ang mag-establish ng kaso ng plunder. Paano siya nakikinabang sa mga pondo na dumaloy sa bank account si VP Sara. So magandang magkaroon ng disclosure mula sa Anti-Money Laundering Council patungo sa Ombudsman. Yun yung inaasahan natin. Dahil yun naman ang function ng Ma'am, Ombudsman. you-mention po yung mga fictitious names, yung Hurricane Scam. Yes. Go ahead. Yes, so lumabas naman yan sa public hearing natin, mga fictitious names, no? At malinaw na may proseso kung paano hindi mako-compromise ang national security. Alam niyo po, yung confidential fund, kahit sinasabing confidential, may malinaw na parameters kung paano ito ginagasto. Hindi po ito kitty fund ng mga politiko. May malinaw pong objective, purpose kung paano ito gagamitin. At ito po ay nakahalagang ilinaw ngayon dahil alam niyo po, may pending na kaso pa tayo sa Supreme Court on the unconstitutionality of the confidential fund. Hihintay natin yan. Pero hindi naman po tayo pwedeng tumigil na lang sa paghihintay ng unconstitutionality ng confidential fund. Kailangan din nating linawin yung mga iba pang batas na nag-govern sa confidential fund. At sa pamamagitan ng prosesong ito, mas malilinawan kung paano nga ba dapat nililiquidate, dapat ginagastos, at sino nga ba dapat talaga ang nagkakaroon ng confidential fund. Hindi pa malaking issue yan na bakit noong 2023 ay nabigyan ng confidential fund ang mga iba't ibang ahensya na wala namang national security function. We understand, no, that the ombudsman may in fact recommend impeachment also. So it does address the question. It's up to the ombudsman to investigate and recommend. Kasi of course, this is all, of course, her supporters will claim that this is all politics. It's all against the notion that she will run in 2028 at parang pipigilan siya tumakbo against dun sa will of her supporters to run for president. What's your thoughts about it? Kasi parang it's all planned. Parang sinasabi ng supporters, it's all planned against the possible Sara Duterte run in 2028. We don't get into that eh. Ang tinatanong lang namin kung siya ay may pagkakasala dahil nagnakaw siya. Kung ano ang consequences nun, wala ako dun eh. Pero hindi naman pwedeng hindi siya imbestigahan dahil gusto niyang tumakbo at may ibang taong gustong tumakbo siya. So ano ang significance nitong i-final na kaso? Magkakaroon na ng opportunity ang taong bayan na makita ang matagal nang iniiwasan ni Digong at ni Sara na lumabas yung bank accounts na sinasabing meron silang regular na natatanggap na millions of pesos galing sa mga drug lords. Isa kasi ito sa mga powers na pwedeng i-exercise ng ombudsman. So alam naman natin kung gaano iniwasan ni Digong Duterte itong paglabas ng bank account nila ni Sara Duterte na matagal nang ibinabandera ni Sonny Trillanes, ng former Senator Sonny Trillanes. At alam naman natin na nagkaroon pa nga ng eksena diyan sa Kongreso during the investigation tungkol nga rito nung pinikon talaga ni former Senator Sonny Trillanes itong si Digong Duterte dahil nga ikinikwento niya yung detalye ng bank accounts na to. At number 5, ang isa pang matinding pwede mangyari sa situation ni Sara. Yung mga empleyadong isinama sa demanda na wala ni katiting na proteksyon na makukuha ngayon sa mga Dutertes. Ito, ano ang pwedeng mangyari sa kanila? Itong mga empleyado na di gaya ni Sara ay pwedeng hindi makulong while these cases are being heard. Sila siguradong mabubulok sa kulungan habang nasa trial ang mga kasong i-file at hanggang mahatulan sila uli ng another jail term. At ako sigurado, itong mga empleyado na to, nakinabang ito ng mga kakatiting na halaga ng pera, if at all. So ang tanong ko sa kanila, itataya ba nila ang buhay nila sa pagkakakulong para kay Sara?
O marami sa kanila ang pipiliing ilaglag si Sara para sa kanilang sariling buhay? Sobra bang loyal sila kay Sara? Sobra-sobra ba ang pakinabang nila sa mga Dutertes para itaya ang kinabukasan nila? O na-realize na nila na nagamit lang sila sa pamumulitika na wala naman silang pakinabang? At ang pinakamainam para sa kanila ay ilaglag na si Sara? Sa dinami-dami ng mga ebidensyang lumabas at lalabas pa, pati ang mga witnesses, naisip nyo ba na ito ay hindi na basta-basta politika lang, na laging depensa ni Sara at mga kapanalig niya, na may kanya-kanya ding anomalya? Hindi rin ito propaganda na siya lang panlaban ni Sara Duterte, ni Baste, ni Pulong, ni Roque, ni Topacio at iba pang kakampi nila. Wala silang diretsong katwiran laban sa mga accusations kay Sara, kundi mga general statements. Katulad ng pamumulitika lang yan, takot lang sila kay Sara sa parating na eleksyon sa 2028, recycled issue lang yan, imbentong kaso lang yan, at iba pa. Pero wala pong diretsong sagot sa mga issues, bagkus iniiwasan nila itong sagutin. Para sa mga DDS loyalists, hindi po ito imbento, lalong hindi ito pamumulitika. Dahil wala din akong pakialam sa politika at lalong wala akong pakinabang sa politika. Ini-ignore nyo rin ang katotohanan na sobrang makatsina itong si Sara at lahat ng mga kakampi nila. Itong China na sobra ang ginagawang pang-api at pangbubuli sa atin diyan sa West Philippine Sea. May pakinabang din ba kayo sa China? Kaya okay lang sa inyo ito? O bulag-bulagan lang kayo sa sobrang paghanga ninyo sa mga Dutertes? Ulitin ko, ano ang mapapakinabang nyo kung sosoportahan nyo ang mga magnanakaw ng pera nating mga mamamayan? Pumapatay at higit sa lahat, handang isuko ang ating bansa sa China. Pero ito ang isipin nyo, makikinabang ako at ang buong sambayanan kung si Sara at mga politikong supporters niya na may kanya-kanyang anomalya at lahat ng iba pang mga politiko na may anomalya ay makulong at wag nang makabalik sa public service kailan pa man. Isipin niyo po iyan. Hanggang dito na lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. At doon po sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button at mag-comment po tayo para maiparating natin ang ating mga hinaing, ang ating mga opinyon at malaman ng mga opisyal ng gobyerno na tayo ay nagmamasid at hindi sila tatantanan hanggat di umayos ang ating sitwasyon dito sa ating bansa. Paki-share na rin po nang sa ganon ay matulungan ang aking munting channel at lumawak ang ating community. Thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo.